Samantala, pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang implementasyon ng isang Unified ID para sa Persons with Disability o PWD ngayong taon. Plano rin ng ahensya na maglabas ng digital version nito na may kasamang security features. Magbabalita si Dustin Bayog. Plano ng simulan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pilot implementation ng Unified Persons with Disability Identification o PWID mula sa buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sa panayam kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa Magandang Umaga Pilipinas, inaasahan na ngayong 2025 ay magsimula na rin ang nationwide rollout ng Unified PWD ID na inaasahan sa ikalawang semestre ng taon. Paliwanag din ni Dumlao na bukod sa physical ID ay magkakaroon din ng digital ID ang mga PWD na may security features upang masigurong lehitim mo ito. Yes, ma'am. Ko lamang po. Yung physical ID kasi merong RFID na yon, Radio Frequency Identification. Ano po siya, may high security features na pwede rin po magamit for offline use. So, kinakailangan talaga na ma-issuehan nga po yung mga person with disability ay ng bago po nilang ID. Kasalukuyang namang pinaplansya ng ahensya kung saan lugar isasagawa ang pilot implementation na maaaring umabot sa 60,000 hanggang 200,000 ng target na mabigyan ng bagong ID. Samantala, kinukonsidera rin ng DSWD sa pilot implementation ang magiging validity period ng ID lalo na sa ilang tinuturing na temporary disability. Dati po kasi sa mga naging pagpupulong kung kinakailangan din natin na ma-determine kasi meron tayong mga disabilities na apparent, non-apparent, meron din namang mga temporary, meron din mga permanent disability. So, kinakailangan na doon sa ID ay naka-indicate para alam natin yung kung hanggang kailan po yung validity ng ID, especially kung temporary lang naman din yung disability ng isang individual. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.